Ang walang tigil na paghagulgol ng sanggol ay tila isang sirena na bumibiyak sa katahimikan ng mansyon. 3 oras na itong hindi tumitigil ang tunog na naglalakbay sa mga pasilyo na gawa sa marmol, umaakyat sa engrandeng hagdanan, nayari sa mahogani at kumakatok sa bawat sulok ng malawak na kabahayan. Ika-4 na beses nang pinunasan ni Lina Reyes ang parehong bahagi ng sahig. Sa edad na 24 ang kanyang mga kamay ay kapansin-pansin ng makalyo-tanda ng walang katapusang pagtatrabaho. Ngunit hindi ang pagod sa katawan ang kanyang ininda. Isang kakaibang pagkirot ang sumisikil sa kanyang dibdib, isang bigat na lalong bumibigat sa bawat pag-iyak ng sanggol sa itaas. Diyos ko, masasaktan na ang batang iyon sa kaiiyak bulong niya sa sarili, pilit na ibinabaling ang atensyon sa kumikinang na sahig. Sa silid sa ikalawang palapag, si Leo ay nasa kanyang kuna. Isang 2 buwang sanggol na ang muka ay pula at namamagana sa walang humpay na pagtangis. Ang kanyang mga labi ay tuyot at gumagawa siya ng mahihinang paggalaw. Gamit ang bibig, tila may hinahanap na hindi matagpuan. Ang hangin sa labas ay malakas dala ng bagyong kanina pa nagbabanta. Ang mga patak ng ulan ay malalaki at malalakas, humahambas sa mga salaming bintana na parang maliliit na batong ibinabato. Sa loob ng silid, ang bote ng gatas na nasa tabi ng kuna ay may amoy na maasim. Napanis na ito sa maalinsangang hangin ng hapon. Si Brenda, ang yaya na kinuha mula sa isang mamahaling ahensya, ay nagpaalam kaninang 4:00. Mag-aabiso raw siya sa security dahil sa papalakas na bagyo, ngunit ang totoo'y maaga siyang umuwi upang makipagkita sa kanyang nobyo. Para sa kanya ang pag-aalaga kay Leo ay isa lamang trabaho na may malaking sahod, hindi isang responsibilidad na nangangailangan ng puso. Sa ibaba sa kanyang opisina, si Marco de Leon ay nakakulong. Sa edad na 32, mayroon siyang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi kayang itago kahit ng pinakamatapang na kape. Nagpapanggap siyang hindi naririnig ang iyak ng sarili niyang anak. Ang bahay na ito, na minsan ay naging pugad ng kaligayahan, ay isa na ngayong malaking museo ng mga alaala na pilit niyang tinatakasan. Sir Marco, sabi ng isang boses mula sa laptop, kailangan na po namin ang final decision ninyo para sa budget. Just proceed with what we discussed, sagot ni Marco. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Automatiko ang kanyang mga salita, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang larawan sa kanyang mesa, ang nakangiting mukha ni Isabel, ang kanyang yumaong asawa. 1 taon na ang nakalipas mula nang bawian ito ng buhay sa isang aksidente sa sasakyan, at mula noon, pakiramdam ni Marco ay kasama siyang namatay. Ang bawat sulok ng bahay, lalo na ang anak na iniwan nito, ay isang masakit na paalala ng nawala sa kanya. Samantala, ang pag-iyak ni Leo ay unti-unting humihina, nagiging parang isang hikbi na lamang, isang tunog na mas mapanganib. Hindi na ito makayanan ni Lina. Ang tunog na yon ay gumigising sa isang sugat sa kanyang puso na hindi pa naghihilom. Binitiwan niya ang basahan at tumakbo paakyat ng hagdan. Ang puso niya'y kumakaripas. Sana walang nangyaring masama, dasal niya habang tinatahak ang mga baitang. Ang pag-aalala niya ay hindi para sa isang ordinaryong bata lamang. Ang pag-aalala niya ay nagmumula sa isang karanasan na siya lamang ang nakakaalam. Nang buksan niya ang pinto ng silid, isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Si Leo ay halos wala ng lakas sa kanyang kuna. Ang balat niya ay mainit at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit na lamang. Gumagawa pa rin siya ng maliliit na paggalaw, gamit ang bibig, tila naghahanap ng pagkain. Panginoon ko, bulong ni Lina. Mabilis niyang kinuha ang sanggol sa kanyang mga braso. Mainit ito, pinagpapawisan at malinaw na dehydrated. Shh, tahan na Leo. Nandito na ako. Inamoy niya ang bote ng gatas at napangiwi sa pagkasuklam. Panis na ito.
Si Leo sa kanyang mga bisig ay patuloy na gumagawa ng mga kilos ng pagsusodesperado para sa anumang makakain. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Lina ang sumabog. 6 na buwan pa lamang ang nakalipas mula nang mawala ang sarili niyang anak na si Ana dahil sa isang komplikasyon sa puso. Ngunit ang kanyang katawan sa isang malupit na paalala ng kalikasan ay patuloy pa ring gumagawa ng gatas. Ang makita si Leo sa ganitong kalagayan, naghihirap, nagugutom at nag-iisa, ay parang panunood sa isang bangungot na pinagdaanan na niya. Hindi niya kaya. Nang walang pag-iisip, nang walang pagkalkula sa kung ano ang tama o mali, umupo siya sa silyang tumba-tumba sa tabi ng bintana. Maingat niyang inayos ang sanggol sa kanyang kandungan at sa isang kilos na kasing natural ng paghinga, inalok ang kanyang dibdib sa nagugutom na bata. Agad na tumigil sa pag-iyak si Leo. Dumede siya ng may lakas ng isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa wakas ay nakahanap ng kaligtasan. Ang maliit niyang Cam dumede, siya ng may lakas ng isang taong nasa bingit ng kamatayan at sa wakas ay nakahanap ng kaligtasan. Ang maliit niyang kamay ay nakakapit sa damit ni Lina at ang kanyang buong katawan ay nag-relax sa mga bisig nito. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid, isang katahimikan na mas matindi pa kaysa sa ingay kanina. Sa labas patuloy ang pag-alulong ng hangin at ang walang awang paghampas ng ulan, ngunit sa loob ng silid na yon, sa silyang tumba-tumba tila huminto ang mundo. Shh! Ayan na. Ayos na bulong ni Lina habang marahang hinahaplos ang malambot na buhok ng sanggol. Isang halo ng matinding ginhawa at matinding kirot ang sabay na dumaloy sa kanyang katawan. Ginhawa dahil ang paghihirap ng munting anghel na ito ay natapos na. Kirot dahil ang bawat paghigop ni Leo ay isang paalala. Ang gatas na ito, ang kalingang ito, ay para dapat kay Ana. Muling sumilay sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang anak. Ang mga mata nitong laging nangungusap ang munti nitong nangiti na nagbibigay liwanag sa kanyang mundo. Sa loob ng ilang linggo matapos itong mawala ang pakiramdam ng bigat at pamamaga sa kanyang dibdib, ay isang pisikal na pagdurusa na idinagdag sa emosyonal niyang pagkasira. Ito ay isang katawan na handang mag-aruga, ngunit walang sanggol na aarugain. Ngayon, narito si Leo. Isang sanggol na hindi niya kadugo, ngunit sa sandaling ito ay tila karugtong ng kanyang kaluluwa. Ang pagtanggap ng bata sa kanyang kalinga ay nagdulot ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Tila may isang bahagi sa kanya na muling nabuo, isang bahagi na namatay kasama ni Ana. Sumandal si Lina sa silya, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang sarili na malunod sa sandali. Hindi na niya inisip si Marco. Hindi na niya inisip si Brenda. Hindi na niya inisip ang posibilidad na masisante siya sa trabaho. Ang tanging mahalaga ay ang mainit na katawan ng sanggol sa kanyang mga braso at ang mahinang tunog ng pagdede nito. Nagsimula siyang umawit isang uyayi na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Ito ang kantang inihanda niya para kay Ana, ang kantang inaawit niya habang ito'y nasa sinapupunan pa lamang niya. Tulog na bunso kong mahal. Ang nanay ay naririto lang. Ang kanyang boses ay mahina nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matatag. Ang bawat nota ay puno ng pagmamahal at lumbay. Umaawit siya para kay Leo, ngunit umaawit din siya para kay Ana. Isang awit ng pagbati at pamamaalam. Ilang minuto ang lumipas. Ang pagdede ni Leo ay unti-unti nang bumagal, hanggang sa tuluyan na itong nakatulog ang bibig ay bahagyang nakaawang pa may bakas ng gatas sa gilid ng labi. Ang kanyang paghinga ay malalim at panatag, ang dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Ang pamumula sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapayapang kulay. Maingat na maingat inayos ni Lina ang kanyang damit at dahan-dahang tumayo. Dinala niya si Leo
Pabalik sa kuna, ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat na para bang naglalakad siya sa ibabaw ng babasaging salamin. Nang mailapag niya ang sanggol, kinumutan niya ito ng maayos. Tumayo siya roon, sa tabi ng kuna pinagmamasdan ang bata. Ngayon hindi na ito ang desperadong sanggol na sumisigaw sa gutom. Isa na itong anghel na mahimbing ang tulog. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lina. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng panganib, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Walang ina, walang sino mang may puso ang hahayaang magdusa ang isang bata ng ganoon. Doon lamang bumalik sa kanya ang realidad, ang takot. Paano niya ito ipapaliwanag kay Sir Marco? Anong sasabihin niya? Ang pag-aalala ay nagsimulang gumapang pabalik sa kanyang dibdib, pinapalitan ng panandaliang kapayapaan. Pinulot niya ang bote ng panis na gatas, determinado na itapon ito at linisin ang lahat ng ebidensya ng kapabayaan ni Brenda. Kailangan niyang protektahan hindi lang ang kanyang sarili, kundi pati na rin si Leo. Habang papihit na siya patungo sa pinto, isang biglaang pag-ulan ng kidlat ang nagpaliwanag sa buong silid na sinundan ng isang malakas na kulog na nagpayanig sa bahay. At sa katahimikang sumunod sa kulog, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa kanyang paghinga, ang dahan-dahang pagpihit ng siradura ng pinto. Sa wakas, ay natapos din ang video conference. "We'll finalize this tomorrow, gentlemen." "Thank you," sabi ni Marco. Ang boses ay pagod at formal. Isinara niya ang kanyang laptop nang may kasamang buntong hininga. Doon lamang sa pagkawala ng mga boses mula sa ibang bansa niya, napansin ang isang bagay na hindi pangkaraniwan, katahimikan. Ang nakabibinging katahimikan na wala ang pag-iyak. Sa loob ng 3 oras ang paghagulgol ni Leo ay naging parang background music na ng kanyang hapon, isang tunog na pilit niyang isinasantabi, ngunit hindi kailanman tuluyang nawawala. Ngayon, ang biglaang pagtigil nito ay mas nakakabahala pa kaysa sa patuloy na pag-iyak. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit tumigil? Okay lang ba? Si Leo. Napagod na ba ito? Sa kaiiyak o may mas masamang nangyari? Ang alaala ng kapabayaan sa ospital na kumitil sa buhay ni Isabel ay muling sumagi sa kanyang isipan, isang bangungot na ayaw niyang maulit. Mabilis siyang tumayo, ang pagod ay biglang napawi at napalitan ng pag-aalala. Tinahak niya ang mga pasilyo, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang paghampas ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa malakas na pintig ng kanyang puso. Nang marating niya ang hagdanan, halos takbuhin na niya ito paakyat. Nang nasa tapat na siya ng pinto ng silid ni Leo, huminto siya sandali. Kinalma niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang takutin ang bata kung sakaling natutulog lang ito. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura, ang metal ay halos walang ingay na umikot. Itinulak niya ang pinto ng marahan at doon natigilan siya. Nanigas. Ang eksenang tumambad sa kanya ay isang bagay na hindi niya inaasahan, isang bagay na hindi kayang iproseso agad ng kanyang isipan. Sa silyang tumba-tumba sa tabi ng bintana, nakaupo si Lina. Sa kanyang mga bisig mahimbing na natutulog si Leo. Ang malambot na liwanag mula sa bintana na sinasala ng manipis na kortina ay lumilikha ng isang tila banal na sinag sa kanilang dalawa. Mukha silang isang perpektong larawan, isang ina at isang anak, magkayakap sa isang mapayapang hapon. Ang eksena ay napakakalma, napakanatural, na parang ito ang pinakatamang bagay sa mundo. Ngunit para kay Marco ito ay mali. Ganap na mali. Tumagal ng ilang segundo bago nakapagsalita si Marco. Ang kanyang utak ay nagpupumilit na unawain ang nakikita. Si Lina ang tagalinis, si Leo ang kanyang anak. Magkasama sa ganoong paraan. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Marco ay garalgal, isang halo ng pagkalito at nagsisimulang galit. Hindi ito pasigaw,
ngunit puno ng bigat. Sa tunog ng kanyang boses, napatalon si Lina sa gulat. Ang kapayapaan sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng matinding takot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at mabilis niyang inayos ang kanyang damit habang mahigpit na niyakap si Leo na para bang poprotektahan ito mula sa isang panganib. Ang bata ay bahagyang gumalaw, ngunit hindi nagising. "Sir, nandyan po pala kayo," na uutal niyang sabi. "Pipasensya na po. Kaya ko pong ipaliwanag." Ipaliwanag ulit ni Marco. Humakbang siya papasok ng silid. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong kwarto. Ang kanyang mga mata ay matalim nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Lina patungo sa natutulog na bata. Ipaliwanag ang na pumasok ka sa kwarto ng anak ko, na binuhat mo siya ng walang pahintulot ko. Ano bang nangyayari dito? Lina, sir, kasi po masama na po ang pakiramdam niya. Mabilis na paliwanag ni Lina, ang mga salita ay nagkukumahog na lumabas sa kanyang bibig. Kanina pa po siya iyak ng iyak. 3 oras na po. Wala na po si Brenda, umuwi na dahil sa bagyo. At yung gatas niya po, panis na. Itinuro niya ang bote sa mesa na ngayon ay malinis na. Ngunit naroon pa rin bilang ebidensya. Pero hindi yan nagbibigay sa iyo ng karapatan na huminto si Marco sa gitna ng kanyang sasabihin. Napako ang kanyang tingin kay Leo. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Isabel, nakita niya ang kanyang anak na tunay na payapa. Ang paghinga nito ay malalim at kalmado. Ang mga kilay na laging magkasalubong sa iritasyon ay nakarelax. May bahid pa ng ngiti sa mga labi nito. Hindi pa niya nakita si Leo ng ganito. Mula nang isilang si Leo ay palaging iritable, laging umiiyak, mahirap patahanin. Si Brenda ay laging nagrereklamo. Si Manang Celia ay laging nag-aalala. Maging siya, sa mga bihirang pagkakataon na sinusubukan niyang kargahin ang bata, ay sinasalubong lamang ng mas malakas na pag-iyak. Ngayon heto, si Leo natutulog na parang isang anghel sa mga bisig ng babaeng ito. Bakit siya ganyan katahimik, tanong ni Marco? Ang galit sa kanyang boses ay unti-unting napapalitan ng purong pagtataka. Nangingilid ang mga luha sa mata ni Lina. Gutom na gutom po siya, sir. At mataas na po ang lagnat niya kanina, pinagpapawisan. Natakot po ako. Wala na pong ibang paraan. Lumapit si Marco dahan-dahan na parang isang hayop na maingat na sinusuri ang isang hindi pamilyar na bagay. Inobserbahan niya ang kanyang anak. Ang kulay ng balat nito ay hindi na mapula at ang paghinga nito ay panatag. Pakiramdam niya ay ngayon lang niya tunay na nakita ang kanyang anak, malayo sa pagiging isang pasanin na laging umiiyak. Pero paano mo? Ibig kong sabihin, saan ka kumuha ng... Hindi niya matapos ang tanong. Ang implikasyon nito ay napakabigat, napakapersonal. Isang makapal na katahimikan ang muling namayani sa silid. Yumuko si Lina, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang nang sumagot siya. Nawala po ang anak ko, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang mga salitang yon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang sakit. Alam niya ang sakit na yon. Iyon ang parehong sakit na nararamdaman niya araw-araw mula nang mawala si Isabel. May gatas pa po ako, patuloy ni Lina. Ang mga luha ay sunod-sunod nang pumatak sa kanyang mga pisngi. Pero wala na po akong anak. Nang makita ko po si Leo na nagkakaganyan, na naghihirap, hindi ko po nakayanan. Naalala ko po si Ana, hindi ko po siya kayang pabayaan. Napatingin si Marco kay Leo na payapang natutulog sa mga bisig ni Lina. Tila natagpuan ng kanyang anak ang isang bagay na kahit siya ang sarili nitong ama ay hindi maibigay. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting natutunaw, nahahaluan ng isang kakaibang pasasalamat. Iniligtas niya si Leo. Ngunit kasabay nito ang sitwasyon ay komplikado.
Sobrang komplikado. Umuwi ka na, Lina. Sabi niya sa wakas, ang boses ay pagod. Bukas na tayo mag-usap ng maayos tungkol dito. Nanginginig ang mga kamay ni Lina habang maingat na inililipat si Leo sa mga braso ni Marco. Ang paglipat ay puno ng delikadesa na para bang isang napakahalagang kayamanan ang kanyang ipinapasa. Napakagaan ng bata sa kanyang mga bisig, ngunit ang bigat ng responsibilidad ay nakapapanghina. Pakainin niyo po siya agad. Pag nagising, sir, sabi ni Lina, ang boses ay basag. Huwag niyo po siyang hahayaang magutom ulit. Tumangulang si Marco, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Umalis si Lina sa silid na nanginginig pa rin alam na ang ginawa niya ay maaaring magdulot ng malaking problema. Ngunit nang lumingon siya mula sa may pinto at nakita si Marco na nakatayo roon, hawak ang kanyang anak na sa wakas ay natutulog ng payapa. Wala siyang naramdamang pagsisisi. Naiwan si Marco na mag-isa sa silid, nakatitig sa mukha ng natutulog na si Leo. Sa loob ng ilang minuto, ang sakit ng pagkawala ni Isabel ay bahagyang nabawasan, napalitan ng isang bagong damdamin na hindi niya pa kayang pangalanan. Anong gagawin ko ngayon? Bulong niya sa katahimikan. Kinabukasan ng bagyo ay lumipas na nag-iwan ng mga basang kalsada at sariwang hangin. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga De Leon, isang ibang uri ng unos ang nagsisimula pa lamang mamuo. 10:00 ng gabi nang sa wakas ay umuwi si Brenda dala-dala ang ilang paper bag mula sa isang kilalang mall. Ang kwento tungkol sa pag-abiso sa security ay isang kasinungalingan. Ginugol niya ang buong hapon sa pamimili gamit ang kanyang sahod at pagkatapos ay nakipagsine sa kanyang nobyo. Para kay Brenda ang pag-aalaga kay Leo ay isang paraan para makapasok sa mundo ng mayayaman, isang trabaho na nagbibigay daan sa kanya na tamasahin ang mga luho ng mansyon nang hindi gaanong nagsisikap. Ang pagmamahal sa bata ay hindi kasama sa kontrata. Nadatnan niya si Marco sa opisina nito, nakatutok pa rin sa computer kahit halatang wala roon ang kanyang isip. Sa itaas si Leo ay mahimbing na natutulog sa kanyang kuna, isang bagay na matagal nang hindi nasasaksihan ni Brenda. Naku, himala, tumahan din siya, sabi niya sa isang tonong nagpapanggap na masaya. Itinaas ni Marco ang kanyang tingin, ang mga mata ay pagod at malalim. Si Lina ang nag-alaga sa kanya ngayong hapon. Mabuti naman, sagot ni Brenda, ngunit may kakaibang diin sa tono ni Marco na nagbigay sa kanya ng babala. Isang maliit na kaba ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Kinagabihan, isang beses lang nagising si Leo. Uminom ito ng gatas mula sa bote nang walang anumang pagtutol at muling nakatulog. Para kay Brenda, nasanay sa mga gabing puno ng sigaw at pag-aalala, ito ay isang milagro. Ngunit ang milagrong ito ay nagdulot sa kanya ng takot. Kung kaya pala ni Lina napatahanin si Leo, ano pa ang silbi niya? Kinaumagahan, habang naliligo si Marco, sinadya ni Brenda na pumunta sa kusina upang kausapin si Manang Celia. Ang matandang kasambahay na may 55 taong gulang at pusong kasing lawak ng mundo ay naghahanda ng almusal. Manang Celia, simula ni Brenda sa isang boses na puno ng pagkukunwaring interes. May ginawa po bang kakaiba si Lina kahapon? Ang himbing po kasi ng tulog ni Baby Leo. Si Manang Celia na walang kamalay-malay sa masamang intensyon ay ngumiti. Naku, oo. Kawawa nga yung bata. Naawa talaga siya. Matagal siyang nagstay sa kwarto ng bata kahapon. Halos hindi na nga niya nagawa yung ibang trabaho niya. Naawa po, bakit naman? Hey naku, iha, hindi mo ba alam ang kawawang si Lina? Kamamatay lang ng anak niya 6 na buwan na ang nakakaraan. Tapos pagkatapos noon, iniwan pa siya ng walang kwentang asawa. Kasalanan pa raw niya, kwento ni Manang Celia, puno ng simpatya. Isang matalas na kislap ang dumaan sa mga mata ni Brenda. Inggit. Ito ang naramdaman niya. Kung magiging malapit si Marco kay Lina,
Kung makikita nito na mas mahusay si Lina sa pag-aalaga, maaaring mawala sa kanya ang pinakamagandang trabahong nakuha niya sa buong buhay niya. Iniwan po siya ng asawa niya. Bakit daw po, tanong ni Brenda, nagpapatuloy sa kanyang pangingisda ng impormasyon. Sabi raw, mahina daw si Lina. Hindi raw marunong mag-alaga, kaya nagkasakit yung anak nila. Sobrang sama. Di ba nagdadalamhati na nga yung tao, sinaktan pa lalo, dagdag ni Manang Silya, umiiling-iling. Ang mga ngipin ng isipan ni Brenda ay nagsimulang umikot, naghahanap ng paraan para gamitin ang impormasyong ito. Nakakita siya ng isang perpektong oportunidad para sirain si Lina at iligtas ang kanyang posisyon. Manang sabi niya, lumapit kay Manang Celia at ibinaba ang kanyang boses na para bang may ibinubulong na isang malaking sikreto. Pwede po ba akong magsabi ng isang bagay? Pero sana po sa atin lang to. Oo naman iha. Ano yon? Gumawa si Brenda ng isang nag-aalalang ekspresyon. Kasi po, kahapon, may nakita po akong ginagawa si Lina. Medyo kakaiba po. Kakaiba. Anong klaseng kakaiba? Pinapadede niya po si Baby Leo. Nanlaki ang mga mata ni Manang Silya. Ano paano? Mula po sa dibdib niya mismo. Nakita ko po, Manang, bago po ako umalis kahapon. Isang purong kasinungalingan, ngunit sinabi niya ito nang may buong kumpiyansa. May gatas pa po pala siya. At ang kilos niya parang siya na ang nanay ng bata. Kahit noong nakaraang linggo, napansin ko pagkatapos niyang maglinis, ilang oras siyang nakatitig lang kay Leo habang natutulog. Si Manang Silya ay natigilan, hindi alam kung ano ang iisipin. Baka naman gusto niya lang talagang tumulong. Alam mo na nagluluksa pa yung tao. Iyon na nga po, Manang, sabi ni Brenda, itinatanim ang huling binhi ng lason. Ang babaeng nawalan ng anak nagiging, alam na yun na, medyo wala sa sarili. Baka maging obsessed siya. Delikado po yun para kay Baby Leo at para kay Sir Marco. Hinayaan ni Brenda na lumutang ang mga salitang iyon sa hangin bago siya nagpaalam na aakyat na. Ang lason ay naitanim na kay Manang Celia. Ngayon oras na para ikalat ito sa labas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Tita Ditas, si Soledad Velez, sa tunay na buhay ang hindi opisyal na reyna ng mga tsismosa sa kanilang subdibisyon at ang presidente ng kanilang Homeowners Association. Si Tita Ditas ay matalik na kaibigan ng yumaong ina ni Isabel at itinuturing niya ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol ng dangal ng pamilya De Leon. Tita Ditas, si Brenda po ito, yaya ni Leo. Malambing niyang simula. Oh, Brenda Hija. Napatawag ka, tita. Pasensya na po sa abala. Pero kailangan ko po kayong makausap tungkol kay Sir Marco. Nag-aalala po kasi ako sa kanya. Bakit, anong nangyari, tita? Yung bagong katulong po kasi. Si Lina. Palagay ko po sinasamantala niya ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Nawalan po siya ng anak kamakailan lang. At ngayon po, parang nagiging obsessed na siya kay Leo. Tita, nahuli ko po siyang pinapadede ang bata kahapon. Mula po sa sarili niyang dibdib. Halos mabitawan ni Tita Ditas ang kanyang telepono. Ano, hindi ako makapaniwala. Seryoso ka ba, opo, tita? At palagay ko po, ginagamit niya ang bata para makuha ang simpatya ni Sir Marco. Alam niyo na po, para akitin siya. Para palitan ang pwesto ni Ma'am Isabel sa bahay na to. Walang hiya ang kawawang si Marco. Hindi pa ba sapat na nawalan na siya ng asawa? Galit na sabi ni Tita Ditas. Iyon na nga po ang iniisip ko, tita. Kailangan pong may magbabala sa kanya bago pa lumala ang sitwasyon. Bago pa maging isang malaking iskandalo. Huwag kang mag-alala, Hija. Ako ang bahala dito, matigas na sabi ni Tita Ditas. Kakausapin ko ang mga kaibigan ko. Hindi magtatagumpay ang oportunistang yan. Nang ibaba ni Brenda ang telepono, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga haligi ng haka-haka ay naitayo na. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin na gumuho ang mundo ni Lina.
Hindi nakatulog ng maayos si Marco. Ang mga salita ni Lina tungkol sa pagkawala ng kanyang anak ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan kasabay ng imahe ng payapang mukha ni Leo. Ngunit sa pagdating ng umaga, ang simpatiyang nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay nilason ng mga panlabas na puwersa na hindi niya kayang kontrolin. Ang telepono ay nagsimulang tumunog bago pa man siya makababa para sa almusal. "Marco, apo, kumusta ka?" Boses iyon ni Tita Ditas. Matamis ngunit may pahiwatig ng awtoridad. "Nakarating sa akin ang isang nakababahalang balita." "Tita Ditas, good morning po." "Anong balita po?" pagod niyang tanong habang kinukusot ang kanyang mga mata. "Tungkol sa bago mong katulong." "Narinig ko ang ginawa niya kahapon. Marco, hindi ito tama. Kailangan mong isipin ang reputasyon ng pamilya ninyo." Ang alaala ni Isabel. Bago pa man makasagot si Marco, isa pang tawag ang pumasok. Si Teresa, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa. "Marco, I'm so sorry to call this early pero narinig ko ang nangyari. You have to be careful. Women like that, they can be manipulative. Lalo na't grieving ka pa. You're vulnerable." Ang bawat tawag ay parang isang patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang sariling paghuhusga. Ang mga taong ito, mga kaibigan ng pamilya, mga taong nakasama niya sa kanyang pagluluksa, ay iisa ang sinasabi. At sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang takot ang nagsimulang mamuo. Paano kung tama as sila? Paano kung ang kabaitang nakita niya kay Lina ay isang pagkukunwari lamang? Nang bumaba siya para mag-almusal, ang puso niya'y halos huminto. Sa sahig ng sala, nakaupo si Lina, karga-karga si Leo. Hindi sila naglalaro, tahimik lang silang magkasama. Umaawit si Lina ng isang mahinang oyayi habang marahang tinatapik ang likod ng bata. Si Leo naman, nagising ay nakatingin sa mukha ni Lina. Ang mga munti niyang kamay ay nakahawak sa kwelyo ng damit nito. Isang ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Isang tunay masayang ngiti na ngayon lang nakita ni Marco. "Good morning po," serbati ni Lina. Ang boses ay mahinahon nang mapansin siya nito. "Good morning," sagot ni Marco, ngunit ang boses niya ay walang buhay. Umupo siya sa hapagkainan, pilit na kumakain habang pinagmamasdan sila mula sa malayo. Ang eksena ay dapat sanang nagdulot ng kapayapaan, ngunit dahil sa mga tawag kanina, nagdulot ito ng pagdududa. Nakita niya kung paano hindi inaalis ni Leo ang tingin kay Lina. Kung paano nang subukang abutin ni Manang Celia, ang bata, umiling ito at mas lalong kumapit kay Lina. "Ang lapit na sayo ng anak ko," komento ni Marco pilit na pinipigilan ang pait sa kanyang boses. "Mabait po kasi si Leo," sagot ni Lina, hinalikan ang noo ng bata. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Marco sa kanyang dibdib. Isang kirot na dulot ng inggit. Hindi pa niya kailanman nagawang pangitiin ang sarili niyang anak ng ganoon. Ngunit muling tumunog ang telepono. At isa pa, at isa pa. Ang bawat pagring ay nagpapabigat sa tensyon sa loob ng mansyon. Ang bawat pag-uusap ay nagpapalakas sa mga boses ng pagdududa sa kanyang isipan. Bandang tanghali, hindi na niya nakayanan. Dumating si Tita Ditas, hindi na tumawag, kundi personal, nang kumatok sa kanyang pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na tila isang pambabalot sa matigas na paghuhusga. "Marco, apo, kailangan nating mag-usap," sabi niya dumiretso sa sala na para bang pag-aari niya ang lugar. Doon sa harap ng nag-aalalang si Manang Celia at nang nagmamasid na si Brenda, sinimulan ni Tita Ditas ang kanyang litanya. "Hindi ito tungkol sa'yo o sa kanya. Ito ay tungkol sa bata, tungkol kay Leo, at tungkol sa alaala ni Isabel. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao na ipinagkatiwala mo ang iyong anak sa isang babaeng hindi matatag ang isipan, isang babaeng maaaring maging mapanganib. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang salitang mapanganib ay tumatak sa kanyang isipan. Ang kahinaan ni Marco
na nag-ugat sa kanyang pagluluksa at kawalan ng kakayahang kumonekta sa sariling anak ang naging daan para sa lason na tuluyang pumasok. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, si Marco ay isa ng ibang tao. Ang pagdududa ay naging desisyon. Isang desisyon na wawasak sa kanya kahit hindi pa niya ito alam. Lina, tawag niya ang kanyang boses, ay malamig at formal, na parang hindi sila nagkaroon ng isang makahulugang sandali kagabi. Sa opisina ko. Ngayon na, naramdaman agad ni Lina ang pagbabago. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kaninang umaga ay biglang nilamon ng isang nagyeyelong takot. Dahan-dahan niyang ibinigay si Leo kay Manang Celia na tumanggap sa bata nang may nag-aalalang tingin. Sa loob ng opisina, tumayo si Marco sa likod ng kanyang malaking mesa, ginagamit ito bilang isang harang sa pagitan nila. Si Lina ay umupo sa dulo ng silya, ang kanyang puso ay kumakaripas na. "Sir, may nagawa po ba akong mali?" Hindi siya kayang tignan ni Marco sa mata. "Lina, tungkol sa nangyari kagabi. Sa ginawa mo kay Leo. Kung nagkamali po ako, patawarin niyo po ako. Gusto ko lang po talagang tumulong. Hindi ito tungkol sa tama o mali." Sabi ni Marco, ang boses ay walang emosyon. Ipinasa niya ang kamay sa kanyang buhok, isang senyas ng pagkabalisa na pilit niyang itinatago. May mga kumakalat na usapan. Usapan po tungkol saan humugot ng malalim na hininga si Marco. Ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig ay parang mga piraso ng bubog na kanyang nilulunok. Na sinasamantala mo raw ang sitwasyon ko, na dahil nawalan ka ng anak, sinusubukan mo ngayong angkinin ang anak ko. Ang kulay sa mukha ni Lina ay biglang naglaho na, para bang sinampal siya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang sa hindi makapaniwalang sakit. "Sir, hindi po yan totoo. Hinding-hindi ko po gagawin yon. Pinadede mo siya, Lina," diretsahang sabi ni Marco. Ang kanyang tono ay nagiging mapanghusga, nang hindi nagpapaalam, nang hindi iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Pero masama po ang pakiramdam niya. Mamamatay na po siya sa gutom. Wala pong ibang tao. Ang boses ni Lina ay nagsimulang manginig sa desperasyon. Tumayo si Marco at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng opisina na para bang hindi siya mapakali. Nakikipaglaban siya sa kanyang sarili, ngunit ang bigat ng panlabas na puwersa ay masyadong malakas. Iniisip ng mga tao na inaakit mo ako, na gusto mong nakawin ang pamilya ko. Isang kasinungalingan po yan, bulalas ni Lina. Tumayo na rin siya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. "Alam na niyo po sa sarili niyo na kasinungalingan yan." Alam ko ba, huminto si Marco, at sa wakas ay tumingin sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at walang anumang bakas ng simpatiya. "Nawalan ka ng anak. Pagkatapos ay bigla kang lilitaw dito, kikilos, na parang ikaw ang ina ni Leo. Ilang oras mo siyang tinititigan habang natutulog. Kinakantahan mo siya, nilalaro mo siya, na para bang sayo siya. Dahil gusto niya po ako," sigaw ni Lina. Ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak dahil masaya siya pagkasama niya ako, at iyan ang problema. "Lina," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Masyado na siyang nagiging malapit sa'yo." Isang sandaling katahimikan. "Masama po ba yon?" tanong ni Lina. Ang boses ay basag na. Ang totoo, hindi. Hindi masama. Ngunit hindi niya kayang sabihin iyon. Ang pride niya, ang takot niya, ang impluwensya ng iba, lahat ay humadlang sa kanya. Tumingin siya sa malayo sa bintana, kung saan nagsisimula na namang pumatak ang ambon. "Tanggal ka na sa trabaho." Ang katahimikang sumunod ay napakabigat, na parang sinipsip nito ang lahat ng hangin sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Lina at ang pagpatak ng ulan sa labas. "Pakiusap, huwag po ninyong gawin to," pagmamakaawa niya. "Desidido na ako, at huwag ka nang umasa ng reference mula sa akin." Ang huling pangungusap ay
Idinagdag niya na parang isang huling patalim. Sir, nagmamakaawa po ako. Wala po akong ibang pupuntahan. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Wala siyang pamilya. Ang maliit na ipon niya ay naubos na sa pagpapalibing kay Ana at sa pagbabayad ng utang na iniwan ng kanyang asawa. Tumalikod si Marco. Hindi niya kayang tignan ang desperasyon sa mga mata ni Lina. Ang makita ito ay nangangahulugang aminin na siya ay nagkakamali. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Pwede ko po bang yakapin si Leo sa huling pagkakataon? Mas mabuti kung umalis ka na agad. Lumabas si Lina sa opisina na parang isang multo ang kanyang mga paa ay nanginginig. Nadatnan siya ni Manang Celia sa kusina, humahagulgol habang isinisilid ang kanyang iilang gamit sa isang lumang plastic bag. Hija, anong nangyari? Tanong ng matanda. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Pinatalsik niya po ako. Manang Celia, sagot ni Lina sa gitna ng kanyang mga hikbi. Sabi niya, sinasamantala ko raw po ang sitwasyon. Anong kalokohan? Yan, ikaw ang nagligtas sa batang yon. Wala na pong magagawa, Manang. Kailangan ko na pong umalis. Sa labas ang ambon ay lumakas at naging isang malakas na ulan. Isa sa mga ulang bigla na lang bumubuhos at babasain ka hanggang buto. Sa loob lang ng ilang segundo tumingin si Lina sa bintana at nakita ang bagsik ng panahon, ngunit wala siyang pagpipilian. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood siya ni Marco. Lumabas siya ng pinto, dahan-dahang naglalakad sa ilalim ng ulan, hawak ang isang plastic bag. Ang kanyang manipis na damit ay agad na nabasa at dumikit sa kanyang katawan. Sa isang sandali, halos tumakbo si Marco para habulin siya. Ang imahe ni Lina na nag-iisa sa gitna ng ulan ay tumutusok sa kanyang puso. Ngunit muling tumunog ang kanyang telepono. Si Tita Ditas. Marco, nalaman kong ginawa mo na ang tama. Iyan ang pinakamabuti para kay Leo, sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pagbati. Ibinaba ni Marco ang telepono. Tumingin siya sa labas, ngunit wala na si Lina. Lumiko na ito sa kanto nilamon na ng ulan at ng kulay abong hapon, at sa itaas sa silid ng mga bata, nagsimulang umiyak si Leo. Ang unang pinto na tinangka ni Lina, nakatukin, ay ang sa katabing bahay ng mansyon ni Marco. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin, isinara na ng kasambahay ang gate. Walang bakante dito. Sa ikalawang bahay, isang matandang ginang ang nakinig sa kanya. May karanasan po ako sa paglilinis, pagluluto, pag-aalaga ng bata. May reference ka ba mula sa huli mong pinasukan? Tanong ng ginang. Opo, meron po, sagot ni Lina na may kaunting pag-asa. Tinawagan ng ginang ang numero ni Marco sa harap mismo ni Lina. Nakita ni Lina ang pangalan niya sa screen ng telepono ng babae. Tumingin si Marco sa kanyang telepono na nagri-ring. Nakita niya ang pangalan ng kanyang kapitbahay. Hindi niya ito sinagot. Pasensya na, Hija. Hindi siya sumasagot. Kung walang reference, hindi ako pwedeng sumugal, sabi ng ginang na may halong awa. Sa ikatlo, ikaapat at ikalimang bahay, pareho ang kwento. Palaging pareho ang tanong. May reference ka ba? Sa pagtatapos ng unang araw, may pag-asa pa si Lina. Sa ikalawang araw, nagsimula na ang desperasyon. Sa ikatlong araw, naubos na ang kanyang pera. Pumunta siya sa munting kwartong inuupahan niya sa Las Piñas. Ang pinto ay may padlock na. May nakasulat na papel, 2 buwan nang hindi nagbabayad. Huwag nang kulitin. Nakiusap siya sa may-ari ng paupahan. Aling Nena, bigyan niyo po ako ng 1 linggo. Makakabayad din po ako. Umiling si Aling Nena. Lina, alam mo namang kailangan ko rin ng pera. May bago nang uupa dyan bukas. Umalis si Lina sa lugar na yon, dala-dala ang isang supot mula sa grocery. Ang lahat ng pag-aari niya sa mundo ay kasya na ngayon sa isang plastic bag. Ang unang gabi sa lansangan ay isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Natulog siya sa isang bangko sa plaza, gamit ang isang lumang dyaryo bilang kumot.
Ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto at hindi siya nakatulog dahil sa takot. Sa ikalawang gabi, 3 lalaki ang lumapit sa kanya habang sinusubukan niyang matulog sa ilalim ng isang waiting shed. "Miss, nag-iisa ka. Gusto mo ng kasama?" Tumakbo siya ng mabilis at nagtago sa likod ng isang simbahan hanggang sa sumikat ang araw. Sa ikatlong gabi niya nakilala si Tatay Romy, isang 60 taong gulang na lalaki. Maputi na ang buhok, na 10 taon nang nakatira sa lansangan. Isa siyang security guard na nawalan ng trabaho dahil sa katandaan. "Bago ka lang dito?" No, tanong nito. "Paano niyo po nalaman karanasan? May hitsura ka pa ng taong may bahay," sabi ni Tatay Romy na may maliit na ngiti. Itinuro niya ang isang flyover sa di kalayuan. "Halika, sumama ka sa amin. Mas ligtas doon." Sa ilalim ng flyover may isang maliit na komunidad ng mga 5 tao. Bawat isa ay may sariling karton, sariling iilang gamit at sariling malungkot na kwento. Mga kasama si Lina to. Kailangan niya ng tulong pakilala ni Tatay Romy. "Welcome sa club," sabi ng isang matandang babae na nagpakilalang si Nanay Rosa na nawalan ng bahay nang ibenta lahat ng anak niyang lulong sa droga. Itinuro ni Tatay Romy kay Lina ang mga patakaran ng kalye kung saan makakakuha ng pagkain mula sa mga naglilimos na simbahan, kung aling mga lugar ang hindi pinapansin ng mga pulis, at kung paano protektahan ang sarili. "Ang mahalaga, iha, huwag mong hayaang mawala ang dignidad mo. Nasa kalye man tayo, tao pa rin tayo." Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbabago si Lina. Ang kanyang mga damit ay naging marumi at punit. Ang kanyang buhok ay laging magulo. Mabilis siyang pumayat dahil ang paghahanap ng pagkain ay isang araw-araw na pakikibaka. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang katawan ay patuloy pa ring gumagawa ng gatas. Tuwing umaga, nagigising siya na masakit at namamaga ang dibdib, isang malupit na paalala na mayroon siyang pagkain para sa isang sanggol na wala na sa kanya. "Leo, kamusta ka na kaya? Kumakain ka ba ng maayos?" Sa maghapon, habang namumulot ng mga plastic bottle na maaring ibenta si Leo, ang laging nasa isip niya, kung ngumingiti pa kaya ito, kung naglalaro, kung hinahanap siya. "Anak ko." Hindi ka nakalimutan ni Nanay, bulong niya sa hangin. Pagkatapos ng 2 linggo sa kalye, nang mapatingin si Lina sa salamin ng isang tindahan, hindi niya nakilala ang sarili niyang refleksyon. Payat, marumi, at may malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. May mga araw na kinakausap niya ang kanyang sarili, inaalala ang mga laro nila ni Leo. Ang dignidad na sinasabi ni Tatay Romy ay unti-unti nang nagiging mahirap pang hawakan. Ang mansyon ay naging isang larangan ng digmaan. Mula sa sandaling umalis si Lina, si Leo ay bumalik sa dati, o mas malala pa. Ang pag-iyak niya ay naging isang walang katapusang sigaw ng pagdurusa na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malungkot na bahay. Sa unang gabi, nawala si Lina, hindi nakatulog si Marco kahit 1 minuto. Si Leo ay umiyak halos buong gabi na tumitigil lamang kapag napagod na, at pagkatapos ng ilang minuto ay magsisimula muli. "Anak, ano ba, tahan na. Nandito si Papa." Sinusubukang pakalmahin ni Marco ang bata. Ngunit tila lalo lang itong nagagalit sa kanyang mga bisig. Tinutulak ni Leo ang kanyang dibdib, umiiwas sa kanyang mga halik, at sumisigaw na para bang nasasaktan. Tinatanggihan nito ang bote ng gatas, itinatapon ang mga laruan at hindi mapakali. Kapag sa wakas ay nakatulog ito, magigising ito makalipas ang ilang minuto, sumisigaw na tila nagising mula sa isang masamang panaginip. Si Brenda naman ay nagpapanggap na tumutulong. "Ganyan po talaga, sir. May mga face po ang mga baby. Lilipas din po yan," sabi niya sa isang tonong puno ng pekeng simpatiya. Ngunit nakikita ni Marco na hindi siya nag-aalala. Sa katunayan, tila nakakaramdam pa ito ng ginhawa na wala na si Lina para ikumpara sa kanya. Pagkatapos ng 3 araw na walang tulog, umupa
Si Marco ng isang emergency na yaya. Si Aling Sonia na may 20 taong karanasan. Hayaan niyo po sa akin, Sir Marco. Sanay na po ako sa mga ganito, kumpiyansang sabi ni Aling Sonia. 2 oras ang lumipas pagod na ito. Diyos ko, hindi ko pa po nakita ang isang batang ganito ka-iritable. Ayaw po sa akin. Ayaw sa gatas. Ayaw sa lahat ng bagay reklamo nito. Si Leo ay tumatanggi sa kanyang karga, tinatabig ang bote ng gatas at umiiyak ng may tindig na nakakasakit sa tainga. Umupa si Marco ng pangalawang yaya. Si Carla isang espesyalista sa mga bagong silang na sanggol. Sinubukan niya ang ibang paraan. Sir Marco, sabi ni Carla, pagkatapos ng isang hapon, kasama si Leo. Ang batang ito ay dumaranas ng isang uri ng trauma. Trauma na gulat na tanong ni Marco. Sanggol pa lang siya. Ang mga sanggol po ay nakakabuo ng napakalakas na emotional bond. Kapag nawala ang mga bond na yon, nagdurusa sila ng husto, paliwanag ni Carla. Anong bond namatay ang nanay niya? Nung ipinanganak siya, sabi ni Marco, na pilit pa ring itinatanggi ang katotohanan. Mayroon po bang isang partikular na tao na nag-aalaga sa kanya? Isang tao na nakikita niya araw-araw. Halos mabanggit ni Marco ang pangalan ni Lina, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang pag-amin nito ay parang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Wala namang espesyal na tao. Ang ikatlong yaya ay si Gang Reyes, ang pinakamahal at pinaka-eksperyensadong yaya sa buong Alabang. Sir, sa 25 taon ko sa propesyon na ito, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong kaso, sabi niya pagkatapos ng isang araw. Si Leo ay kitang-kita na bumabagsak ang timbang, halos hindi dumedekulang sa tulog at palaging iritado. Desperado na si Marco. Dinala niya si Leo sa pediatrician nito, si Dr. Santos. Matapos ang masusing pagsusuri, naging seryoso ang mukha ng doktor. Sir Marco, sa pisikal wala siyang sakit. Walang impeksyon, walang anumang problema sa organ. Ngunit may isang bagay na labis na gumugulo sa batang ito. Doktor, hindi po siya tumitigil sa pag-iyak. Ganito po nagpapahayag ng emotional trauma ang mga sanggol, paliwanag ni Dr. Santos. He is rejecting care. Tinatanggihan niya ang mga bagong ugnayan. Ano po ba ang pwedeng gawin? Nagkaroon po ba ng malaking pagbabago sa kanyang routine kamakailan? Nagatubili si Mark. Ang pagsasabi ng totoo ay masakit. Well, nagpalit kami ng yaya at tinanggal namin sa trabaho ang isang katulong na minsan ay tumutulong sa kanya. May isinulat si Dr. Santos sa kanyang notepad. Ang katulong na ito, malapit po ba siya sa bata? Medyo po, sagot ni Marco, ang boses ay mahina. Sir Marco, ang mga sanggol ay napakasensitibo. Kung ang taong iyon ay nakabuo ng isang matibay na ugnayan sa inyong anak, isang primary attachment figure, ang biglaang pagkawala niya ay maaaring maging sanhi ng matinding stress at depresyon. Hindi hinayaan ni Marco na tapusin ng doktor ang kanyang sasabihin. Doktor, ang mahalaga ay gumaling siya. Ngunit sa loob-loob niya isang napakalaking pagdududa ang nagsisimulang lumaki. Ang mga gabi ay naging isang bangungot. Si Marco ay naglalakad sa buong bahay na parang isang zombie, sinusubukang patahanin si Leo na walang tigil sa pag-iyak. Sinubukan ni Manang Celia na tumulong. Sir Marco, mula po noong umalis si Lina. Manangayo kong pag-usapan yan. Pero sir, nagbago po talaga ang bata. Celia, huwag kang makialam dito, sigaw niya isang bagay na hindi pa niya nagawa dati. Pagkatapos ng isa pang linggo ng impyerno, naging diretsahan na si Dr. Santos. Sir Marco, kailangan na nating i-admit ang bata. I-admit sa ospital, oo. Siya ay nagiging dehydrated at mapanganib na ang ibinabagsak ng kanyang timbang. Kailangan niya ng pangangalagang medikal sa ospital. Tumingin si Marco kay Leo payat at lupaypay sa kanyang mga bisig. At naramdaman niya ang isang takot na hindi niya naramdaman mula nang mamatay si Isabel. Doktor, pwede ba siyang mamatay? Gagawin natin ang lahat ng posible, sabi ng doktor,
ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Ngunit Sir Marco, ang mga bata ay maaaring manghina at mamatay dahil din sa mga emosyonal na dahilan. Ang tawag dito ay failure to thrive. Nang umuwi si Marco pagkatapos iwan si Leo sa ospital, ang mansyon ay nakakabinging tahimik. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, walang iyak ng sanggol na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. At sa katahimikang yon sa wakas, ay inamin niya sa kanyang sarili. Maaring nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buong buhay. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos habang nasa ospital si Leo. 3 beses sa isang araw siyang bumibisita, ngunit si Leo ay nananatiling walang gana, tinatanggihan ng bote ng gatas, at patuloy na bumabagsak ang timbang. Isang hapon pag-uwi niya, nakita niya si Brenda sa hardin sa likod bahay. May kausap itong isang lalaking hindi niya kilala. Mayroong isang kahon sa pagitan nila. Itong isang mahal to. Imported. Mga 5,000 siguro isang lata. Narinig niyang sabi ni Brenda. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ibinibenta ni Brenda ang mga mamahaling gatas ni Leo sa lalaki. Bumaba siya ng hagdanan na parang kidlat, ang dugo ay kumukulo sa kanyang mga ugat. Dumiretso siya sa hardin. Brenda, anong ginagawa mo? Halos mabitawan ni Brenda ang kahon. Ay sir, nakakagulat naman po kayo, ibinibenta mo ang mga gamit ng anak ko, sigaw niya. Ang lalaking bumibili na hindi alam na si Marco ang ama ay nagsalita. Lagi naman siyang nagbebenta dito ng mga gamot at gatas ng baby. Binebenta ko ulit sa maliit naming butika. Sumabog sa galit si Marco. Hinarap niya si Brenda. Gaano mo nakatagal ginagawa to, sir? Kaya ko pong ipaliwanag na tatarantang, sabi ni Brenda. May sakit po kasi ang nanay ko. Huwag mo akong lokohin. Saan ka nagpupunta kapag mag-isa lang si Leo na umiiyak? Sa sobrang pressure, sinubukan ni Brenda na ibaling ang sisi sa iba. Sir, kung hindi lang po kasi nakialam yung pesteng katulong na yon. Nakialam. Paano siya nakialam, giit ni Marco? Natanto ni Brenda na nadulas siya, ngunit hindi na siya bibitawan ni Marco. Magsalita ka, paano siya nakialam? At doon bumigay si Brenda. Humagulgol siya. Ako po ang nag-imbento ng lahat. Nagsinungaling po ako tungkol sa kanya. Tumahimik si Marco, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang buong mundo niya ay tila gumuho. Nagsinungaling ka. Nagseselos po ako, umamin si Brenda. Mas mahusay po siyang mag-alaga kay Leo kaysa sa akin. Lumapit si Marco. Ang kanyang boses ay mapanganib na mahina. May ginawa bang masama si Lina? Kay Leo umiling. Si Brenda, nanginginig. Hindi po. Iniligtas niya po si Leo nung araw na yon. Mataas na po ang lagnat ng bata. Maaari po siyang namatay. Maaari siyang namatay, ulit ni Marco, ang bawat salita ay isang patalim. Opo. Kung hindi po dahil sa kanya, namatay na po sana si Leo. Naramdaman ni Marco na para siyang sinuntok sa sikmura. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga at nag-imbento ka na sinasamantala niya ako. Natakot po akong mawalan ng trabaho. Mas magaling po siya sa akin. Lumayas ka sa bahay ko, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng nakamamatay na galit. Lumayas ka ngayon din, na. Naiwan si Marco na mag-isa sa hardin matapos palayasin si Brenda. Ang katotohanan ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Nawalan siya ng sariling anak, pero iniligtas pa rin niya ang anak ko. Tumingin siya sa kanyang mga kamay at itinapon ko siya sa lansangan na parang basura. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay halos magpabagsak sa kanya. Pumasok si Marco sa loob ng bahay, ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng kanyang pagkakamali. Ang katahimikan na dati niyang hinahanap-hanap ay isa na ngayong nakabibinging akusasyon. Ang unang ginawa niya ay tawagan si Manang Celia
na nasa probinsya para sa isang biglaang family emergency. Manang pasensya na sa abala, sabi niya, ang boses ay basag. Alam niyo po ba kung saan maaaring matagpuan si Lina isang sandaling katahimikan sa kabilang linya? Sir Marco, sinubukan ko pong tawagan yung mga numerong ibinigay niya. Walang sumasagot. Tinanong ko rin yung mga kaibigan niyang nagtatrabaho din sa subdibisyon. Walang nakakaalam kung nasaan siya, sir. Ang pamilya niya, wala ba siyang kamag-anak? Desperadong tanong ni Marco. Bumuntong hininga si Manang Celia. Wala po, sir. Ulila na po siya. At yung asawa niya, yung walang kwentang yon ang nagtaboy sa kanya matapos mamatay ang anak nila. Siya lang po mag-isa sa buhay. Nang ibaba ni Marco ang telepono, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Si Lina ay nag-iisa sa malawak na syudad, walang pamilya, walang pera, at walang matutuluyan. At lahat ng iyon ay dahil sa kanya. Bumalik siya sa ospital. Ang balita mula kay Dr. Santos ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Sir Marco, ang bata ay hindi tumutugon sa anumang treatment. Sa pisikal, wala kaming makitang mali, ngunit siya ay nanghihina. Para siyang sumusuko na. Doktor, meron bang anumang bagay na maaaring makatulong? Tumingin ng diretso si Dr. Santos sa kanyang mga mata. Sir Marco, magiging prangka na ako sa inyo. Ang mga bata ay maaaring mamatay sa kalungkutan. Kailangan niya ng isang bagay o isang tao na magbibigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Alam ni Marco kung ano o sino ang isang tao na yon. Palagi niya itong alam, pilit niya lang itinatanggi. Doktor, kung dadalhin ko po dito ang isang partikular na tao. Kung ito ay isang taong may malakas na ugnayan sa bata. Sabi ng doktor, ito ang pinakamagandang pag-asa natin. Lumabas si Marco sa ospital na may iisang misyon, hanapin si Lina bago pa mahuli ang lahat. Ngunit saan siya magsisimula? Sa isang syudad na may 12 milyong tao, nagsimula siya sa mga halatang lugar. Binalikan niya ang lumang address ni Lina sa Las Piñas. Ang maliit na apartment building ay ginigiba na. Naku, yung babaeng nakatira dyan, sir. Matagal nang nawala, sabi ng isang construction worker na nagkakape sa tabi. Mga 3 linggo na siguro. Umalis lang dala-dala ang isang plastic bag. Hindi na bumalik. Pumunta siya sa mga employment agency, mga pampublikong ospital, mga presinto ng pulis. Nagpakita siya ng larawan ni Lina na nakuha niya mula sa CCTV footage ng mansyon. Palaging pareho ang sagot. Pasensya na, sir. Walang ganyang pangalan sa record namin. Sa ikalawang araw, pinalawak niya ang kanyang paghahanap. Mga shelter para sa mga walang tirahan, mga simbahan na namimigay ng pagkain, mga community center. Isang batang babae po, mga 24 anyos, kulay kape ang buhok. Nawala ng trabaho? Kamakailan paliwanag niya sa isang volunteer sa isang soup kitchen. Anak, libo-libo ang dumadaan dito. Sagot ng matandang volunteer na may awa sa kanyang mga mata. Mahirap tandaan ang lahat. Napansin ni Marco na hindi na siya si Marco de Leon, ang matagumpay na negosyante. Sa mga lugar na ito, isa lang siyang desperadong lalaki na naghahanap ng isang nawawalang tao. Ang kanyang mamahaling damit at kotse ay tila walang saysay. Sa ikatlong araw, sa sobrang desperasyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Pumunta siya sa mga lugar kung saan nagtitipon ang mga taong nakatira sa lansangan, sa ilalim ng mga tulay, sa mga parke, sa mga gilid ng kalsada. Pakiusap po, may kilala po ba kayong babae na nagngangalang Lina? Ang reaksyon ay palaging pareho, pagdududa at kawalan ng tiwala. Sino ka? Pulis ka ba? Tanong ng isang lalaki. Bakit mo siya hinahanap? Sabi ng isa pa. Natanto ni Marco na kailangan niyang baguhin ang kanyang paraan. Sa ika-4 na araw, pagod na siya. Halos hindi siya natutulog, halos hindi kumakain. Ang kanyang balbas ay nagsisimula ng tumubo. Doon nagpasya siyang gawin ng isang bagay na dapat ay ginawa na niya noon pa. Umupo siya sa harap ng kanyang computer at nagsimulang magsulat.
Hindi ito isang business proposal o isang email. Ito ay isang pag-amin, isang pampublikong pag-amin. Sa lahat ng nakakakilala kay Lina Reyes, simula niya sa isang post sa Facebook. Ako si Marco De Leon. 3 linggo na ang nakalipas, ginawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagkawala ng anak ni Lina, ang pagligtas nito kay Leo, ang mga kasinungalingan ni Brenda, ang impluwensya ng mga chismis, ang malupit niyang pagpapatalsik sa kanya. At ngayon, ang kritikal na kalagayan ng kanyang anak sa ospital. Si Lina ay biktima hindi ng kasalanan, kundi ng aking kahinaan at ng maling paghuhusga ng lipunan. Ngayon ang anak ko, si Leo, ay maaaring mamatay dahil sa kalungkutan. Hinahanap ko si Lina, hindi para sa akin, kundi para iligtas ang buhay ng aking anak. Kung sino man ang nakakaalam kung nasaan siya, pakiusap, makipag-ugnayan kayo sa akin. Nagmamakaawa ako. Ipinost niya ito, kasama ang pinakamalinaw na larawan ni Lina na nakuha niya mula sa CCTV. Ang post ay sumabog. Sa loob ng ilang oras, libo-libo na ang shares. Ang mga komento ay bumuhos, mga komento ng galit sa kanya, awa para kay Lina at mga panalangin para kay Leo. Naging viral ito. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-ring mula sa mga news outlet, mga blogger at mga taong gustong tumulong. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay, walang konkretong lead. Walang nakakaalam kung nasaan si Lina. 1 linggo na ang lumipas mula nang simulan niya ang paghahanap. Nag-hire na rin siya ng isang private investigator. Sir Marco, napakahirap maghanap ng isang taong nasa lansangan. Palipat-lipat sila ng lugar, paliwanag ng investigador. Araw-araw, si Marco ay nagpapalipat-lipat sa ospital at sa mga lansangan. Isa na siyang anino ng dati niyang sarili. Payat, may malalalim na bilog sa mata at kinakain ng obsession na mahanap si Lina. Isang gabi habang nakaupo sa tabi ng kama ni Leo sa ospital, nakatanggap siya ng isang tawag. "Hello, si Sir Marco De Leon po ba ito?" tanong na ng isang boses ng babae. "Ako nga. Sino to?" "Ako po si Ana, isang social worker mula sa DSWD. Nakita ko po ang post ninyo. Palagay ko nakita ko po ang babaeng hinahanap ninyo." Tumalon ang puso ni Marco. "Saan, kailan?" "Sa isang community health clinic po dito sa Maynila." Isang babae po na tumutugma sa itsura niya ang nagpatingin. Mga 3 araw na po ang nakalipas. Ano pong sakit niya? Sintomas po ng matinding trangkaso. Ngunit sir, ang description ay hindi eksakto. Ang babae sa klinika ay sobrang payat at mukhang may sakit na mas malala pa sa trangkaso. Saan po siya nagpunta? Hindi po namin alam. Binigyan namin siya ng gamot at payo na magpahinga, pero umalis din po siya. Sabi niya, wala siyang matutuluyan. Nang ibaba ni Marco ang telepono, isang halo ng pag-asa at mas matinding takot ang kanyang naramdaman. Mayroon na siyang lead, ngunit si Lina ay may sakit at nag-iisa. Kinabukasan, nilibot niya ang buong lugar sa paligid ng health clinic. Nagtanong siya sa mga butika, mga karinderya, mga tindahan. Walang nakakakilala sa kanya. Ang pag-asa, si Maasa, ay muling unti-unting nawawala. Nasa ospital siya ng gabi na iyon, pinagmamasdan ang kanyang anak, na konektado na sa ICU para sa nutrisyon nang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. "Hello," sagot niya pagod. "Ikaw ba yung naghahanap kay Lina?" tanong ng isang magaspang na boses ng lalaki. Agad na naging alerto si Marco. "Ako nga." "Sino ka?" "Ako, si Romy." Kaibigan niya. Tatay Romy, bulong ni Marco. Naaalala ang pangalan mula sa mga komento sa Facebook na nagsasabing isang matandang lalaki ang huling nakitang kasama ni Lina. "Alam mo ba kung nasaan siya?" Baka sagot ni Tatay Romy. Pero bago ko sabihin, gusto ko munang malaman. Bakit mo siya hinahanap? Humugot ng malalim na hininga si Marco. "Dahil nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali na kailangan kong itama." "Anong klaseng pagkakamali?" "Naniwala ako sa kasinungalingan
at itinapon ko siya sa lansangan. Ngayon ang anak ko na iniligtas niya ay nasa bingit ng kamatayan. Isang mahabang katahimikan. Napakalaki nga ng kasalanan mo, iho, sabi ni Tatay Romy sa wakas. Alam ko po, kaya kailangan ko siyang mahanap. Pakiusap. Bumuntong hininga si Tatay Romy. Masama ang lagay niya, iho. Napakasama. Nasaan po siya sa ilalim ng flyover sa may EDSA Guadalupe? Pero kung sasaktan mo lang ulit siya, hindi na po. Pangako mabilis na sagot ni Marco. Ibinigay ni Tatay Romy ang eksaktong lokasyon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco. Iniwan niya ang natutulog na si Leo sa pangangalaga ng mga nurse at tumakbo palabas ng ospital. Ang kanyang puso ay kumakaripas habang nagmamaneho siya sa gabi. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak na parang isang paalala ng gabing itinaboy niya si Lina. Ngunit ngayon, hindi na siya tumatakas mula sa ulan. Tumatakbo siya papunta rito, umaasang hindi pa huli ang lahat. Ang ilalim ng flyover sa EDSA Guadalupe ay isang ibang mundo. Ang walang tigil na ugong ng mga sasakyan sa itaas ay nagsisilbing bubong sa isang maliit na komunidad na nabubuhay sa anino ng syudad. Mga makeshift na tirahan na gawa sa karton at lona, mga lumang kutsyon sa semento, at isang maliit na apoy na nagsisilbing ilaw at init. Ito ang tanawin na sumalubong kay Marco nang bumaba siya sa kanyang kotse. Agad siyang nilapitan ng isang matandang lalaki na may maputing buhok at mukhang pinatanda ng panahon. Ikaw si Marco, opo, sagot niya, ang boses ay nanginginig sa kaba at pag-asa. Ako po. Nasaan po siya itinuro ni Tatay Romy ang isang maliit na kubol sa pinakasulok na natatakpan ng isang punit-punit na tarpaulin. Doon. Pero mataas ang lagnat niya. 2 araw nang halos hindi gumagalaw. Dahan-dahang lumapit si Marco. Bawat hakbang ay parang 1 milya ang layo. Ang amoy ng usok at ng basang lupa ay nanunuot sa kanyang ilong. Nang hawiin niya ang tarpaulin ng kanyang puso, ay tila dinurog sa kanyang nakita. Doon nakahiga sa isang maruming kutsyon at nababalutan ng mga lumang kumot ay si Lina. Ngunit hindi niya ito halos makilala. Ang kanyang buhok ay magulo at walang buhay. Ang kanyang mukha ay sunog sa lagnat, ang kanyang mga pisngi ay humpak, at ang kanyang mga labi ay tuyot at bitak-bitak. Sobra siyang pumayat na para na siyang ibang tao. Ang babaeng minsang nagdala ng kapayapaan sa kanyang anak ay ngayon ay mukhang nasa bingit mismo ng kamatayan. Lumuhod siya sa tabi nito. Lina, tawag niya, ang kanyang boses ay isang pabulong. Dahan-dahang iminulat ni Lina ang kanyang mga mata. Sa una ang mga ito ay malabo at walang pokus. Tumagal ng ilang segundo bago niya nakilala ang mukha sa kanyang harapan. Isang ekspresyon ng pagkalito, sinundan ng sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Sir. Marco. Ang kanyang boses ay mahina at paos parang kaluskos ng tuyong dahon. Bakit ka nandito? Sinundo kita, sagot niya, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kailangan ka ni Leo. Sa pagbanggit ng pangalan ng bata, isang kislap ng buhay ang bumalik sa mga mata ni Lina. Ang mga luha ay biglang bumalong. Si Leo, kamusta na siya? Masama ang lagay niya, Lina. Napakasama, umamin si Marco. Nasa ospital siya. 2 linggo na. Sinubukan ni Lina na bumangon, ngunit wala siyang lakas. Isang malakas na pag-ubo ang nagpayanig sa kanyang buong katawan. May sakit ba siya? Oo. Sabi ng mga doktor, depression daw. Hindi siya kumakain, hindi natutulog. Iyak lang siya ng iyak. Bakit, tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Bakit mo sinasabi sa akin? Tulumuhod si Marco. Nang mas malapit ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil nalaman ko na ang lahat. Nagsinungaling si Brenda sa lahat ng bagay. Nagsinungaling, inimbento niya ang lahat dahil sa selos. Nalaman ko ang totoo. Ipinikit ni Lina ang kanyang mga mata. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga sentido. At naniwala ka
Sa kanya. Hindi yun isang tanong kundi isang masakit na pahayag. Oo, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay basag sa pagsisisi. Naniwala ako sa kanya at dahil doon, halos mapatay ko ang sarili kong anak. Sinubukang magsalita ni Lina, ngunit muli siyang inubo, mas malakas ngayon. Lumapit si Tatay Romy. Iho, may pulmonya yan. Kailangan na niyang madala sa ospital. Lina, halika na. Sa ospital tayo pagmamakaawa ni Marco. Pareho kayong kailangang gumaling. Umiling si Lina, ang kanyang paggalaw ay mahina. Ayoko. Lina, pakiusap. Ayoko ulit niya, mas matigas ngayon. Hindi ko na kayang pagdaanan ulit yon. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata at sa kabila ng kanyang panghihina, nakita ni Marco ang isang bakal na determinasyon doon. Itatapon mo na lang ulit ako sa kalye kapag may nagsabi na namang masama tungkol sa akin kapag hindi na ako kailangan. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng mas masakit kaysa sa anumang pisikal na suntok. Hindi na. Hinding-hindi na mangyayari ulit yon. Pangako, sabi niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lina na nauwi sa isa pang ubo. Pangako. Narinig ko na, yan dati. Lina, kung hindi ka sasama sa akin, maaari kang mamatay dito, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. At si Leo? Maaaring mamatay din siya sa ospital. Nakialam si Tatay Romy. Lina, iha, kailangan mong magpagamot. Hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo ng ganito. Si Lina ay sobrang hina na para lumaban. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng isang huling kondisyon. Sige, sasama ako. Pero para lang kay Leo. Tumango si Marco. Naiintindihan ko. Maingat siyang binuhat ni Marco. Nagulat siya sa kung gaano ito kagaan na para bang isa na lamang siyang kalansay na nababalutan ng balat. Habang daladala niya ito, patungo sa kotse, bumulong si Lina. Marco, hindi ako babalik para sa'yo, para lang sa bata. Alam ko, sagot niya. At yun lang ang mahalaga sa ngayon. Habang nasa daan patungo sa ospital, tinawagan ni Marco si Dr. Santos. Doktor, papunta na po ako dyan. Kasama ko na po ang taong maaaring makatulong kay Leo. Pero may sakit din po siya. Dalhin mo siya diretso sa emergency room. Aasikasuhin namin siya. Pagdating sa ospital, isang medical team ang agad sumalubong sa kanila. Agad na sinuri si Lina. Bacterial pneumonia, severe malnutrition dehydration, mabilis na diagnosis ni Dr. Santos. Matapos makita ang mga resulta, kailangan natin siyang i-admit at bigyan ng IV antibiotics at fluids. Doktor, pwede po ba niyang makita si Leo? Tanong ni Marco. Pagkatapos nating makontrol ang infection, matigas na, sabi ng doktor. Hindi natin pwedeng ilagay sa panganib ang bata. Ang muling pagkikita ay kailangang maghintay. 3 araw na nanatili si Lina sa isang silid sa ospital, habang si Marco naman ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng kanyang kwarto at ng kwarto ni Leo sa pediatric ward. Ang mga araw na yon ay isang pagsubok sa pasensya at puno ng tahimik na pagdurusa. Si Lina ay dahan-dahang bumabawi. Ang mga antibiotics ay lumalaban sa impeksyon at ang suwero ay nagbabalik ng lakas sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot at malayo. Kakaunti ang kanyang sinasabi. At tuwing kinakausap siya ni Marco, ang kanyang mga sagot ay maikli at formal. Kailangan mo ba? Nang kahit ano, tanong ni Marco. Wala. Salamat, sagot niya. Mas mabuti ba ang pakiramdam mo medyo? Sa kabilang banda, si Marco ay gumugol ng oras sa tabi ng kuna ni Leo, bumubulong ng mga salita ng pag-asa. Parating na siya, anak. Magpagaling ka na. Parating na si nanay. Sa 3 araw, bumaba na ang lagnat ni Lina. Pinayagan na siya ni Dr. Santos na makita si Leo. Pero 15 minuto lang babala ng doktor. Pareho pa kayong mahina. Itinulak ni Marco si Lina sa isang wheelchair patungo sa silid ni Leo. Nang makita ni Lina
Ang bata sa kama ng ospital, payat maputla at konektado sa AV, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Diyos ko, anong nangyari sa kanya, hagulgol niya. Si Leo ay tila tulog, ngunit nang marinig niya ang boses ni Lina, dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Sa isang sandali naguluhan ito, ngunit pagkatapos ay nakilala nito ang boses at ang mukha. At sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, isang maliit mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leo. "Hay, mahal ko," bulong ni Lina. Iniabot ang kanyang kamay para hawakan ang munting kamay ng bata. "Nandito na ako." Gumawa si Leo ng isang mahinang tunog, isang tunog ng kagalakan na matagal nang hindi naririnig ni Marco. "Pwede ko po bang subukang padedehin siya?" tanong ni Lina sa doktor. Nag-atubili si Dr. Santos ngunit tumango. "Sige, subukan mo pero dahan-dahan lang." Maingat na kinuha ni Lina si Leo mula sa kuna at inilagay sa kanyang kandungan. Mas magaan ito kaysa sa kanyang naaalala, mas marupok. Nang ialok niya ang bote ng gatas, tumingin muna si Leo sa kanyang mukha bago ito tinanggap. Dahan-dahan siyang dumede, humihinto paminsan-minsan para titigan ang mukha ni Lina na para bang tinitiyak na totoo ito at hindi isang panaginip. Pinanood sila ni Marco mula sa may pinto. Ang kanyang puso ay puno ng emosyon. "Hinihintay ka niya," sabi niya. Sobra siyang payat, sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, hindi pinapansin ang sinabi ni Marco. Habang nagpapatuloy ang eksena, abala si Dr. Santos sa pagsusulat sa kanyang chart. "Kung magpapatuloy sila, nang ganito ilalabas ko na kayong dalawa bukas." Nang umalis ang doktor, lumapit si Marco. "Lina," simula niya. "Alam kong hindi ko ito deserve pero kailangan kong humingi ng tawad." "Marco, huwag ngayon," sabi niya. Ang kanyang atensyon ay nakatuon pa rin kay Leo. "Pero kailangan kong sabihin," giit niya. "Iniligtas mo ang anak ko 2 beses. Ginawa ko yon para kay Leo, hindi para sa'yo. Alam ko. Pero gusto kong malaman mo na natutunan ko na ang leksyon ko." Hindi sumagot si Lina. Nagpatuloy lang siya sa pag-awit ng isang mahinang oyayi para kay Leo, ang parehong oyayi na inawit niya noong gabing iyon sa mansyon. "Lina," muli niyang sabi. "Ano? Babalik ka ba sa bahay kasama namin?" Tumigil si Lina sa pag-awit at tumingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malinaw at matatag. "Oo, pero para lang sa kanya." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. "At huwag mong asahan na magtitiwala ako sa iyo ulit." Hindi ako aasa, mabilis niyang sagot. "Gusto ko lang ng isang pagkakataon para patunayan na nagbago na ako." "Marco, makinig kang mabuti," sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. "Kung ipapahiya mo ako ulit, kung itatapon mo ako sa kalye, sa pangalawang pagkakataon, ako mismo ang aalis, kasama ang batang ito, at hinding-hindi mo na kami makikita." Napalunok si Marco. "Naiintindihan ko. Aalagaan ko si Leo," patuloy niya. "Pero ang tiwala ko, kailangan mo itong paghirapan. Mula sa simula." "Sige," sagot niya. Muling nagpatuloy sa pag-awit si Lina. Si Leo ay nakatulog ng payapa sa kanyang mga bisig sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Umupo si Marco sa silya sa tabi nila at pinanood sila. Alam niyang napakahaba at napakahirap ng daan sa unahan. Ang muling pagkuha sa tiwala ni Lina ay hindi magiging madali. Ngunit si Leo ay buhay. At sa ngayon iyon ay isang magandang simula. Pagkalipas ng 1 linggo sa ospital, iniuwi ni Marco sina Lina at Leo. Ang mansyon na dati naging saksi sa kanilang paghihiwalay ay ngayon ay ang lugar ng kanilang muling pagsisimula. Ngunit ang hangin ay iba, mas tahimik, mas maingat. Sinalubong sila ni Manang Celia. Sa pintuan ang mukha ay puno ng emosyon. "Hidya, mabutit bumalik ka na," sabi niya. Niyakap si Lina. "Kamusta ka na?" "Mabuti na po, Manang Celia." Dahan-dahan pero gumagaling na po, sagot ni Lina na may maliit na ngiti. Kinuha ni Marco ang mga gamit ni Lina.
Dinala niya ito sa dating kwarto nito sa likod bahay malapit sa kusina. Ngunit bago pa niya mailapag, ang bag nagsalita si Lina. Marco, bakit saan ang kwarto mo? Nagulat si Marco. Sa itaas sa master's bedroom. Saan ang kwarto ni Leo sa tabi ng sayo? Bakit gusto ko ng kwarto sa tabi ng kay Leo? Kung wala sa kwarto na lang niya ako matutulog, walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ito ay hindi isang hiling kundi isang pahayag. Naintindihan ni Marco, hindi ito tungkol sa kaginhawahan. Ito ay tungkol sa pagiging malapit sa bata. May guest room sa tabi ng kwarto ni Leo. Doon ka na, sabi niya. Mas malaki iyon. May sariling banyo. Tumingin sa kanya si Lina. Hindi ako bumalik dito para tratuhin na parang prinsesa. Bumalik ako para kay Leo. Ngunit sumunod pa rin siya nang dalhin ni Marco ang kanyang mga gamit sa bagong silid. Sa mga unang araw ang kanilang buhay ay may isang maingat na ritmo. Si Lina ay nakatuon lamang kay Leo. Ang bata ay mabilis na bumabawi. Kumakain na ito nang maayos nagsisimula nang tumawa ulit at hindi humihiwalay kay Lina. Ang pakikipag-usap ni Lina kay Marco ay limitado sa mga mahahalagang bagay. Good morning, bati niya. Tuwing almusal. Good morning, sagot ni Marco. Kamusta ang gabi niyo? Okay lang. Mahimbing ang tulog ni Leo. Gusto mo ng kape? Kaya ko nang kumuha. Sinubukan ni Marco na maging mas present. Umuuwi siya ng maaga. Mula sa trabaho, isang bagay na hindi niya ginagawa dati. Sinusubukan niyang maglaro kasama si Leo, ngunit ang bata ay mas gusto pa rin kasama si Lina. Isang gabi, habang pinapatulog ni Lina si Leo, nakita niyang nakatayo si Marco sa may pinto nagmamasid. Ano, tanong ni Lina? Wala. Masaya lang akong makita siyang ganyan. Lumapit si Marco. Lina, kailangan nating pag-usapan ang setup. Anong setup? Ang sahod mo. Ang mga benepisyo mo. I want to make things right. Ang kailangan ko lang ay isang lugar para manatili kasama si Leo at pagkain. Iyon lang. Lina, hindi yon tama. You are not just a nanny. You're his mother. Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ni Marco ng natural. Natigilan si Lina. Tumingin siya kay Marco at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bakas ng tunay na pagsisisi at pagbabago sa kanyang mga mata. Ilang buwan nang lumipas, ang balita tungkol sa pagbabalik ni Lina at ang totoong kwento sa likod nito ay kumalat sa buong Alabang. Salamat sa viral post ni Marco. Si Tita Ditas at ang kanyang mga kaibigan ay hindi na kailanman muling bumisita. Si Brenda ay nawalan ng trabaho at naging isang babala sa lahat ng ahensya ng yaya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng bahay. Si Marco ay naging isang ama. Tinulungan niya si Lina sa pag-aalaga kay Leo. Siya na ang nagpapaligo dito sa gabi. Nagbabasa siya ng mga kwento bago matulog. Dahan-dahan natutunan ni Leo na mahalin din siya. Isang hapon, habang naglalaro sila, sa hardin nagsalita si Lina. Marco, bakit gusto kong ampunin si Leo? Nabitawan ni Marco ang bola. Ampunin, oo. Gusto kong maging legal na ina niya. Lina, ikaw na ang ina niya. Nakikita yan ng lahat. Pero hindi sa papel, giit niya ang kanyang boses ay matatag. Kung may mangyari sa'yo, kung magbago ulit ang isip mo, pwede mo siyang kunin sa akin anumang oras. Ayokong mangyari iyon. Naintindihan ni Marco ang kanyang takot. Ito ay hindi kawalan ng tiwala, kundi isang pangangailangan para sa seguridad na siya mismo ang sumira. Sige, sabi niya. Aayusin natin yan. Ang proseso ng pag-aampon ay komplikado, ngunit determinado si Marco. Nang tanungin sila ng social worker tungkol sa kanilang relasyon, simple ang sagot ni Lina. Kami po ay magulang ni Leo. Pagkatapos ng ilang buwan, naaprubahan ang adoption. Sa korte, habang hawak nila ang mga papel na nagsasabing si Lina Reyes ay opisyal ng ina ni Leon Leo Reyes de Leon, umiyak si Lina. Ngayon anak na talaga kita, bulong niya kay Leo. Sa papel at sa puso. Tumingin si Marco sa kanila.
Ngayon opisyal na kayong pamilya. Tayong tatlo pagtatama ni Lina at sa unang pagkakataon, nginitian niya si Marco ng buong puso. Tayong tatlo ang pamilya. Ang araw na yon ay ang unang kaarawan ni Leo. Sa halip na isang malaking party sa mansyon, ipinagdiwang nila ito sa isang pampublikong parke. Naglatag sila ng isang simpleng banig sa damuhan, may isang maliit na cake at ilang lobo. Si Leo na ngayon ay nakakalakad na ay tumatakbo-takbo sa pagitan nila. Mama sigaw niya tumatakbo papunta kay Lina. Papa sigaw niya yumayakap sa mga binti ni Marco. Umupo si Marco sa tabi ni Lina sa banig. Masaya ka ba dito, Lina, totoo? Tumingin si Lina kay Leo na masayang hinahabol ang isang lobo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Masaya ako sa anak ko, sabi niya. At sayo. Unti-unti natututo akong magtiwala ulit. Inabot niya ang kamay ni Marco. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging ina ulit. Hindi sagot ni Marco, pinisil ang kanyang kamay. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging ama. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ito ay isinilang mula sa sakit, pagkakamali, at pagpapatawad. May mga peklat pa rin, may mga takot na bumabalik paminsan-minsan. Ngunit ito ay totoo. Habang pinapanood nila ang kanilang anak na tumatawa sa ilalim ng sikat ng araw, alam nilang pareho na ang kanilang tahanan ay hindi na ang malaking mansyon. Ang kanilang tahanan ay silang tatlo magkakasama. Isang bagong pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng isang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang unos.